Bakasyon noong 2016 sa isang liblib na baryo sa Samar nang mangyari ang hindi ko malilimutan. Umuwi kami ng probinsya para sa pista. Maingay, masaya, puno ng ilaw at tugtugan. Doon ko siya unang nakita. Si Juniper. Sa gitna ng sayawan, parang siya lang ang may sariling ilaw. Maputi, makinis, at may kakaibang ganda. Hindi pangkaraniwan. Parang hindi siya bagay sa lugar. Parang may tinatago. Ngumiti siya sa akin. At doon nagsimula ang lahat. Hindi nagtagal, nagkausap kami. Madali siyang pakisamahan. Parang matagal na kaming magkakilala. Kahit ngayon lang kami nagkita. Ipakilala kita sa pamilya ko, sabi niya. Hindi ako nagdalawang isip na sumama sa kanya. Habang papunta kami sa bahay nila, napansin kong palayo kami ng palayo sa baryo. Unti-unting nawawala ang ilaw ng pista. Tahimik. Walang tao. Walang kahit anong tunog, kahit kuliglig. Malapit na, bulong ni Juniper. Pero kakaiba ang pakiramdam ko. Parang may nakatingin sa amin mula sa dilim. Nang makarating kami, nagulat ako. Ang bahay nila ay nasa gitna ng gubat at mas lalo akong kinabahan nang makita kong puno ng tao sa loob. Para bang inaantay nila kami. Lahat sila sabay-sabay na napatingin sa akin. Ngumiti. Pero tila kakaiba. Pinaupo nila ako. Pinakain. Pero kakaiba ang lasa ng pagkain. Mapait. Malansa. Parang may halo na hindi ko maintindihan. Bigla akong nahilo. Sumakit ang tiyan ko. Nanginginig ang kamay ko habang pilit akong bumabangon. Nakita ko siya. Isang matandang babae sa sulok. Nakatitig sa akin. Ang mga mata niya parang nanlilisik, hindi normal. Parang hindi tao. Pero nang mapansin niyang nakatingin ako, bigla siyang ngumiti. At sa isang iglap, bumalik sa normal ang mukha niya. Doon na ako kinilabutan. Lahat sila, tahimik. Nakatitig lang sa akin. Walang kumikibo, walang kumukurap. Parang may mali. Sige po, uuwi na ako. Nanginginig kong sabi. Tumayo ako. Uuwi lang ako saglit. Hinahanap na ako, sabi ko kay Juniper. Pero hindi siya sumagot. Hindi sila sumagot. Lahat sila. Nakatingin lang. Hindi na ako lumingon. Tumakbo ako palabas. Pero habang naglalakad ako palayo, may nararamdaman akong sumusunod. Hindi ko sila nakikita. Pero alam kong nandyan sila. Sa likod ko, sa gilid, sa dilim. Mas bumilis ang lakad ko. Hanggang sa narinig ko ang mga yabag, palapit. Mas mabilis. Mas marami. Halos maiyak na ako sa takot nang makita ko isang bahay na may ilaw. Kumakatok ako ng malakas. Papasukin niyo po ako. Agad akong pinagbuksan ng isang matandang lalaki. Iho, anong ginagawa mo dito sa oras na to? May humahabol po sa akin. Pinapasok niya ako. Taga saan sila? Tanong niya. Dun po, kila Juniper. Bigla siyang natigilan. Sila Juniper, seryoso niyang tanong. Opo, tahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos, mahina siyang nagsalita. Iho, matagal nang walang nakatira doon. Nanlamig ang buong katawan ko. Pugad ng aswang ang lugar na yon. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana at doon ko sila nakita, nakatayo sa dilim. Si Juniper, kasama ang buong pamilya niya, nakatingin sa akin. Ngayon, wala na silang anyong tao. Ang mga mata nila, nagliliyab sa gutom. At ang ngiti nila, hindi na pang tao. Iho, sabi ng matanda, ang lahi nila, hindi tao. Huwag na huwag kang lalapit sa kanila. Maya-maya, isa-isa silang naglaho sa dilim. Pero alam ko, hindi sila umalis. Naghihintay lang ang huling tingin ni Juniper. Parang may sinasabi. Parang babalik siya. At sa susunod, hindi na ako makakatakas.